Samantala, pinatitiyak ng mga senador sa mga ahensya ng gobyerno na gawing prioridad ito pong kaligtasan ng mga OFW at pati na rin yung mga turistang Pinoy na naiipit o stranded sa gitna po na nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Dapat din daw napaghandaan ng pamahalaan ito pong posibilidad ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo dahil po sa lumalalang tensyon. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Nagpatawag ng emergency meeting nitong weekend si Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo sa gitna ng nangyayaring gulo sa Middle East. Nais masiguro ng senador ang plano ng iba't ibang ahensya sa halos 2.2 milyong OFW na nagtatrabaho sa mga bansa sa gitnang silangan sakaling lumala ang sitwasyon doon. Sa ngayon, nasa alert level 4 na ang Iran, Syria at ang Iraq na nangangailangan ng mandatory repatriation. Ang Armed Forces of the Philippines may naka-standby daw na sea at air assets na maaaring gamitin sa paglilikas ng mga Pinoy oras na ipag-utos ito ng Department of Foreign Affairs. Siyempre pag humupa na yung tensyon, kasi kung sarado pang airspace, siyempre di makapunta yung C-130 ng ating military. Pag humupa na yun, pwede na i-offer yung C-130 nila, pati yung Navy ships natin sa kung saan man lugar ang kakailanganin, evacuation of OFWs. Of course, may coordination sa mga bansa na kung saan pupunta yung seacraft and aircraft ng ating military. Isa pa sa inaalala ng senador, ang posibleng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. I'm not only concerned sa ating mga OFWs, concerned din ako yung pagtaas ng langis. Pag tumaas yan, maapektuhan yung transport group natin. So dapat nakaredy yung ating gobyerno pagdating sa subsidy, all subsidy sa ating mga fisher folks, sa ating mga transport group. Para naman kay Senate President Vicente Soto III, dapat daw nabantayang mabuti ang sitwasyon sa Middle East pero hindi raw kailangang magpanik. Umaasa rin siya na hindi ito mag-i-spill over sa bansa. Right now, hindi lang yung presyo ng produkto pinag-uusapan dito. There might be security issues. Di ba? Sapagkat marami rin tayong marami rin tayong relationship with the United States, with Israel, with other countries. So, dapat talagang basta pinakamaganda, close monitoring. We should be very vigilant about what's happening in the Middle East. Hindi naman siguro, medyo malayo naman tayo. Wala naman siguro wala tayong masamang tinapay sa Iran. Sabi ni Soto, hindi naman maaari na hindi makipagrelasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa, lalo na sa usaping pang-ekonomiya. Kaya doon sa mga iniisip na dapat wala tayong relationship with any of these, no? US or whatever, or China, para di tayo na-affected. Hindi pwede. No man is an island. Oh yes, the Philippines has thousands of islands, but pagdating sa global economy, we can never be alone. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Senator Risa Ontiveros sa pamilya ng OFW caregiver na namatay sa Israel sa gitna ng kaguluhan. Umaasa rin ang senadora na hindi madadamay ang bansa sa tensyon sa Middle East. We really hope, each one of us hopes and prays na hindi ito mag-spill over. Pero 'di ba, kung anong mangyari sa Middle East or for that matter any part of the world, makakaapekto talaga sa buong mundo. Kasunod ng pag-ataking iyon ng US at ng Israel sa Iran, nag-counterattack naman ng Iran sa mga US facilities sa Middle East. And we are, nag-renew tayo ng treaty relationship sa US. I would like to say na on a more equal footing at nagbubuo tayo ng mga treaty relationship sa iba pang at mas marami pang mga bansa. May negosasyon ongoing, wag nating kalimutan, between the US and Iran, facilitated by Oman. So, urgent call, tigil putukan sa gerang yan, bumalik sa negosasyon. Umaasa naman si Senator J.B. Ejercito na nakatutok ang mga ahensya ng pamahalaan sa kaligtasan ng mga Filipino. May sapat raw na pondo ang Department of Migrant Workers para sa pagpapauwi ng mga OFW.
I'm praying for them, for their safety. Sana syempre nakapag-alala na hopefully it's not the third world war. Sana magkaroon ng sana ma-resolve kaagad to peacefully. Syempre nalulungkot tayo na isang casualty na tayo, no, na isang Filipina OFW. Sana hindi nito magdagdagan. And yun po, praying for all of them. I'm sure that BMW is already making preparations kung sakasakali magkaroon ng repatriation. Ayon sa DMW, may nakalaan na 30 hanggang 50,000 pisong financial assistance para sa mga qualified OFW na babalik sa bansa. Nababahala rin si Senator Bongo at Senator Robin Padilla sa kalagayan ng mga Filipino sa Middle East. Dapat daw na gawing prioridad ang kanilang kaligtasan mula sa kaliwat kanang missile attack. Para naman kay Senate Committee on Foreign Affairs Chairman Senator Erwin Tulfo, bukod sa mga OFW na kasalukuyang nasa Middle East, dapat din natulungan ng DMW at ng OWA ang mga OFW na naantala ang paglipad dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Karamihan daw sa mga ito ay mula pa sa probinsya at gumastos sa pag-asa ng magandang oportunidad sa ibang bansa. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.